Yo, what's up? Magandang gabi. This is Marsolo once again at welcome back to my channel. Kaya kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe to my channel para updated po tayo sa mga video natin ginagawa katulad nito, no? So, ito po, pasensya na po kayo sa mga subscriber ko na hindi man lang nag-unsubscribe kahit matagal po tayong nawala, no? Halos 1 buwan yata yun. 1 buwan, 2 buwan. So, ito. Ako naman hindi natutulog, hindi naman po talaga ako umaayaw sa ganitong gawain dahil ako pa rin po sumusuporta sa ating dating magandang panunungkulan ng ating mahal na Pangulong Duterte noon, no? So, ito po, gaya na nakagawian, no, magpapakita po tayo ng video kung saan itong video na ito is pangatlo sa pagpapile ng impeachment complaint against sa Pangulong ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Actually, pangatlong file na to. So, kung mapapansin nyo po is kasama po natin dito si Cathy Binang, no? So, ito po yung parang beauty ng pagpapile. Beauty, no? Para siya yung talong nito, parang may kung napapansin nyo, parang ang lakas ng loob niya na humarap sa mga ganitong gawain na pagpapile ng complaint against sa Pangulo dahil siya naman po talaga naging saksi dahil siya po talaga noon daw siya po kasakasama dyan sa dating kalos personal nila tong kakilala tong mahal na Pangulo at yung kanyang may bahay, no? Si Lisa Marcos. So, ito po pangatlong pagpapile ng impeachment complaint, yung pangalawa doon sa Makabayan Black, tapos yung una doon sa sinasabi na umano na scripted. So, panoorin po natin mga kababayan, mga kaibigan, kung ano nga ba ang kaganapan sa pagpapile ng impeachment complaint laban doon sa ating mahal na Pangulong BBM. So, ito na po, ha? Yung complaint. We have former congressmen as complainants also. Tatlong ko. So, kasama mo sa complainant? Oo. Alright, nandito na kami sa loob ng Secretary General's Office ng House of Representatives. Sana tanggapin ang aming complaint dahil required siya ng rules ng House of Representatives na tanggapin ang complaint for impeachment laban sa Presidente ng Pilipinas. Yeah, baby. Kasama ang mga bigating politiko ng ating bansa, si Chavit, dating congressman na Mr. Paras, Attorney Fergie Topacio, General Garcia, one of the lead counsels, Attorney Manny Luna, one of the complainants, Cathy. Dangerous. Ito yung pinaka-substantive na complaint na ipinasa so far dahil ito ang pinaghirapan ng mga bigating mga... When we say substantive, ito yung pinaka-credible, no? Kasi pag sinabing substantive, ito yung andyan yung ebidensya, andyan yung kompleto papeles, mga details, lahat na. Hindi, unlike dun sa mga iba, kung napapansin nyo, kung napapanood yung mga complaint dati against BP Sara, ilan lang papel. Ito, napakarami pong copies ng dokumento or yung substantive papers o substantive files ang kanilang sinusumite dito nga po sa Kamara de Representante, tama ba? So ito pagpatuloy natin. legal minds and politicians sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga complaint na unang ipinasa na 4 pages lamang at halata lamang na ginawa para i-forestall yung mga substantive complaint na katulad nito. 44-page complaint. Yeah, buddy. With thousands of 44? Grabe daw. Dahil kapag hindi nila pinalusot ito at ang pinalusot lang nila ay yung walang kwentang 4-page complaint, ibig sabihin, dinidiskartehan tayo ng mga loko-lokong ito. In other words, alam na this. Yeah.
We have the best lawyers and best folks and politicians dito sa ating group. At hindi nila pwedeng tanggihan, katulad ng pagtanggi nila ng Makabayan Block complaints kanina. But in the case of impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, which whom we impeached, it was the deputy who received our impeachment complaint in 2017. There is already a precedent in the House. I will have to say, Please check the records. I am not arguing. Okay. Thank you. I am not even raising my voice. Yeah. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive it. Attorney, may questions ako. For the record, ako sir, I'm just saying, I'm not arguing. Wow. What's your... Attorney, question lang. Can it be received, minister? Laban kay BBM. Sa may table na lang sir. May table na lang. Yeah, buddy. May mga lima. Attorney. Yes, boss. Kasama ko sa complainant pero sila ang lead. Taga-cover ako. Governor Chavit, ano yung masasabi mo sa nangyari kanina sa loob? Magkakasama tayo doon. Ano masasabi natin sa 5K followers natin? Na live. Ano? Maintindihan nangyari sa loob. Basta ako, bagong dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, position ni President Marcos. Walang matino na project, puro ghost project, at puro siya nagsabi, maya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at ghost project. Nasa Ilocos Norte, wala, probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka si Barba. Wala ko yung makita. Kagaling ko lang doon. So, let's go. Ito po ba yung maliwanag na naluloko na tayo? Yun ang maliwanag na maliwanag. Hindi natin mag-physical. Siya nagsabi, palpak. Siya nagsabi, he built 5,000 or 5,500 flood control project. Wala. Mag-isang probinsya. Sige. Yung lagi sila yung lagi. Picture. O yung una mo, pinalabas anong nangyari. So, Sino unang magsasalita na? Wait lang sir, wait lang po. Guys. so kaninang umaga, Ay, mga mic lang sir, wait lang sir. Mic, defensor. Mic. Kalipat, yan. Mike, pa-explain din ng ribbon. Impeach. nakuha ni Attorney Tupad. Boy, paliwanag muna natin yung pag-file at ba, ano nangyari. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismo pag-file namin. At katulad nga na nangyari, at na-anticipate namin, gano'n nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the So mga kaibigan, mga kababayan, no? Narinig nyo naman si Mike Defensor, no? Ni-refuse po ng House of Representative ang kanilang complaint. Malinaw na ito'y paglabag sa Constitution
na nagsasaan na tayo po'y may karapatan na magsampa ng kaso dahil ayon sa kanila ay napakaraming grounds para ma-impeach tong ating mahal na Pangulong BBM, no? Kaya ang nangyari po talaga is ni-refuse po, hindi tinanggap, hindi binasa ng deputy dahil daw umano wala daw yung Secretary General, wala daw yung endorser. So, ayan po mga kaibigan, no, malinaw po na talagang gagapangin po nila talaga na wag lang ma-impeach tong kanilang mahal na Pangulo, BBM. The sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error, it is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear, the Constitution is clear, the duty is clear, and no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Sir, question. Dadagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangan pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. So, anong masasabi niyo? So, ayan po mga kaibigan, no? Malinaw na mas pinapaboran po ng pamahalaan o ng Kamara de Representante yung pagpapile ng complaint. Yung naunang complaint na nagmistulang scripted daw umano. Dahil, ika nga, kung matatandaan nyo dati, no, kay Sara, is, ayon sa Constitution, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang pa-file ng case doon sa impeachable impeachable official pala. Lalo-lalo na dito sa mga higher in position like VP and President. So, ibig sabihin, dahil may nauna, ibig sabihin yung dalawa mababaliwala. So, mag-aantay na naman tayo ng isang tao para mag-complain dahil paunahan lang to. Ang kino-complain naman ng ibang tao na bakit hindi na lang basahin at pagsabay-sabayin kung sino yung credible na file, kung sino yung credible na evidence, tapos maraming grounds, tapos may mga ebidensya pa, tapos ilang copy, iyon talaga dapat ang tanggapin, no? So, ito po, malinaw na may ginagawa po ang pamahalaan ni Bongbong Marcos na wag lang siya ma-impeach. Dahil, kung napansin nyo noon sa mga balita, ay yung nag-file ng impeachment, naunang nag-file ng impeachment complaint against dun sa PBBM, sa Pangulo natin.
mismong abogado nila BBM or ni Lisa Marcos. So ano masasabi natin o anong maisipin natin? So alam na nila, talagang hawak talaga nila ang tawag dito, yung batas talaga dito. Kahit anong gawin natin, wala ho tayong talaga mangyayari. Kaya sa mga mamamayang Pilipino, gising pa ba kayo o tulog na lang kayo? Gising pa ba kayo? O hayaan na lang natin itong ating bansa pinaglalalangan ng mga makapangyarihang mga tao dito sa bansa. Hindi ba kayo lalaban? Marami na hong nangyari, marami na hong naging kaganapan upang sirain. Hindi sirain baluktutin ang batas dito sa Pilipinas. Eka ni Bender. The law, sometimes you must bend the law. So, ganun niya yung ginagawa nila ngayon. So, kawawa po tayo mga kababayan, mga kaibigan, dahil tayo pong mga ordinaryong mamamayan ang naapektuhan. So, kung gusto natin talaga mabago ang Pilipinas, sana po magising na lang kayo. Magising po tayo dahil hanggat ginaganito yung ating bansa, so walang mangyayaring pag-asenso o walang mangyayaring pagbabago dito sa ating bansa, no? So kaya sa bagay, sa prophecy, talagang babae talaga ang magiging presidente. So kaya hindi ako nag-aalala na baka ganito, ganon. So nasa propesiya. Pag naniwala kayo sa propesiya or sa mga hula-hula, sidekick, ayan. Kahit hindi ako manghula, nahula ako talaga si BP Sara talaga, oo po. Kaya tanggapin nyo na yan. Kung napapansin nyo, di ba? Ang tagal na nilang iniipit si Sara. Noong 2025, nakailang file na sila. Halos 3 rin. Pero lahat yun, inaccept nila. Pero ito, 2026, nagbago na naman yung ruling niya. Sa isang taon, isa lang. Pero nung 2025, inaccept po nila 3 complaint. No, di ba? Pilit nilang ginigiit, ganito dapat. Pero, eto, sumunod naman yung mga opposition na ini-expect na talaga ng opposition na hindi tatanggapin ni Sokjen dahil ang priority nila yung nauna. Ano ba yung naunang impeachment complaint? Sino ba yun? Yung po ang personal na abogado yata ng administrasyon. So, napaka-scripted, no? So, kaya wala tayong magagawa. Nasa kanilang batas. Kaya mag-abang na lang tayo kung anong mga susunod na kabanata, anong mga susunod na mangyayari sa pagpapile nitong kasong impeachment complaint against sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At maraming salamat po sa inyo at sa mga nag-subscribe sa akin na hindi nakalimot, hindi nag-unsubscribe. Tuloy-tuloy na po tayo talaga. Promise. Tayo po mag-upload na sa mga ganitong usapin, sa ganitong talakaya. Kaya kung kayo magko-comment, please comment lang doon sa comment section natin para updated po tayo. At sasagutin ko po yan. At kung kayo hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe doon sa channel ko para updated po tayo sa ating mga video ginagawa na katulad dito. Ito naman po si Marcelo nagsasabi, magandang gabi. At taka lang, i-flex ko nga po pala yung shoutout ka po pala sa gamot doon sa nilapa po ako ng aso. Ayan po, magaling na. Diyan sa EBC. Diyan sa may Marcos Alvarez, sa may Annex, may EBC, Animal Bite Center. Maraming salamat po sa dalawang staff na napakabait. At kahit takot ako sa karayom, hinintay ho talaga nila ako na kumalma at magkaroon ng lakas ng loob para magpaturok. Halos 10 turok po nangyari sa akin, hindi po ako natakot dahil alam kong magagaling sila. Napakagagaan po ng kamay nila. Kaya kung kayo naghahanap ng Animal Bite Center, andyan lang po sa along the road, may Annex, ABC, Animal Bite Center, dyan po sa may arcade. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe na bago. At ito, tuloy-tuloy na natin to para YouTube
So, maraming salamat. This is Mar Solo once again at welcome to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman. Babu!